Binabanata naman po ngayon si Chis Escudero kasi malapit na ho mga boss Chief Amo sir yung impeachment. Konting panahon na lang ho yan. Pagkatapos po ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, impeachment na ho mga kababayan. Ngayon, gusto na nilang bulihin si Senate President Chis Escudero. Meron sinasabi, sabi ni Panelo, balat kayo rin kagaya ni Senator Amy Marcos. Si Panelo, mga bossing, Chief Amo, sir, matagal na Duterte to. Nung nandoon si dating Pangulong Duterte sa Congress, naalala nyo yung kay Senador Trillanes, dating Senador Trillanes, doon pinipilit ni dating Senador Trillanes na pirmahan ng dating Pangulo yung waiver. Si Panelo, sabi niya, kakasuhan ng dating Pangulong Duterte si Trillanes. Ano ikakaso? Parang libel or kung whatever, mga kababayan. Ngayon, ang inyong lingkod, naghihintay ho nung kaso. Siyempre, ibablog natin yun. Nako, eto na! Kinasuhan na ng kampo ni dating Pangulong Duterte si Trillanes ng libelo o libel. Hinihintay ko ho yun. Wala pong nangyari. Wala pong kasong nangyari, mga bossing. Nag-live pa nga itong si Panelo doon sa sa TikTok. No, kausap niya si dating Pangulong Duterte. Monetize ba 'yon, Panelo? Pa-live ka din doon, ha? Sabi, tinanong niya pa, ano po ba, kakasuhan po ba natin si Trillanes? Kakasuhan. No? Hinintay ko, wala. Mga kababayan. Kung sakali kasi na kinasuhan nila at itinuloy nila yung kaso na yon, mga bossing, para po mapatunayan nila Panelo at ng dating Pangulong Duterte na sila ay sinisiraan o si dating Pangulong Duterte ay sinisiraan lang ni Panelo, kailangan makita yung bank account na yon. Kasi yun yung pinupunto ni ni dating Senador Trillanes Yung bank account na yan, may 2 bilyon na mga pumapasok na pera diyan sa bank account na yan. No? Ano sasabihin ng judge? Para matapos na to. Para matigil na to. Kapag ito, pirmahan nyo na yung waiver, buksan na po natin yung bank account. Pagka may nakita doon sa mga dating transaksyon yan na may 2 milyones na mga bilyon, 2 bilyon na pumapasok na pera dyan at tama yung sinasabi ni Trillanes, yari sila. Mga bossing. Diba? Madidiin sila doon. Diba, Edong? Tapos naman, kung sakali naman na walang ganon na pumapasok na pera o mga transaksyon na sinasabi ni Trillanes, yari si Trillanes. Kasi ano po ang ibang paraan para malaman ang katotohanan doon sa punto na yon? Di ba buksan mo yung mismong sinasabing account? Ganong kadali yun. Di po ba? Ganong kadali yun. Buksan natin yung sinasabing account ni Trillanes. Kaya ang tingin ko dito, kaya hindi ho nila itinuloy, mga kababayan, kasi baka mayari sila. Di po ba? Tingin ko yung bank account na yan ay kakamatayan na ho ng dating Pangulong Duterte na hindi pipirmahan yan para mabuksan. Ngayon, dahil papalapit na po ang impeachment, mga boss, Chief Amo, sir, eto na, ang binubuli na po nila si Senate President Chis Escudero. Mga boss, ito, pakinig ka, Senator Chis, ha? Talagang balat kayo pala, kagaya mo. Kagaya ni Jaime. Di ba? Hanggang ngayon ho, hindi pinapaniwalaan si Jaime Marcos doon sa kampo ng mga DDS. Di po ba? Sabi ni Super Ninja, Boss Mark, gandang gabi. Dami daw nag-rally against Sara dyan sa Batangas. Pinababalik ng Davao. Talaga naman, mahal ng Tama ba Batangas? Si Congressman Luistro sa Bawan? Di ba Batangas? Ganun yung ginawa niya kay Luistro. Magagalit talaga yung mga taga roon. Di ba?
Tuloy, Panelo. Alam mo kung bakit? Bakit? Gagalit ka at kinokondena mo, mabalasik ang kondenasyon mo, walang respeto ang ginagawa. Ang plano, yung plano pa lang ito, yung planong pagpapatalsik No. ng mga Pilipino na di umano ay illegal immigrants na lumabag sa batas. Kanino daw? Atras nga natin. Immigrants na mga Pilipino na di umano ay illegal immigrants na lumabag sa batas. Plano pa lang, galit na galit ka na. Pero yung ginawa sa kababayan mo, kababayan natin, dating presidente na illegal, pinagtatanggol mo. Ayun pala yung pinagbihimotok ng butche ni Panelo, yung pagdadala sa dahig kay dating Pangulong Duterte. Biro mo yan. Iba ang posisyon mo kay Presidente Duterte at iba ang posisyon mo doon sa mga sinasabing ipatatapon. Plano pa lang yun, plano. Ito'y ginawa na. Pero pinagtanggol mo. Hindi mo kinukuntina, kundi pinagtatanggol mo, sinasabi mong illegal. Oh, yun pala. Huwag kang mag-alala, Panelo. Diyan na lang muna yan si dati. Actually, mga bossing, kung ako, DDS, sasabihin ko, diyan na lang sa dahig si dating Pangulong Duterte. Alam niyo ho kung bakit, mga kababayan? Kasi kung nasa Pilipinas ho ang dating Pangulong Duterte, malamang po araw-araw pagod yan. Mas bibilis po ang pagtanda niyan. Mas bibilis po ang buhay niyan. Stress Tignan nyo naman yung PDP. Matanda na ang dating Pangulo. Araw-araw karag-karag pa din para ikampanya sila. Kasi sabi nga ni Robin Padilla, pag wala si dating Pangulong Duterte, walang taong pumupunta doon sa PDP laban. Doon sa kanilang mga kandidatura. No choice sila. Sama po kayo, tayo digong. Kayo po magsalita. Pagod na pagod. At least doon, aircon. Maganda ang higaan, may telebisyon. Pwede silang mag-internet. Nakakausap pa din ang pamilya. Di ba? Nabibisita ng pamilya. Tulog ng tulog. Siya mismo ang nagsabi niyan. Di ba? Tulog ng tulog ang dating Pangulong Duterte. Yun po ang buhay ng matatanda. No? Pero kung nasa Pilipinas yan, naku po, nakita nyo, nakakulong na, gamit pa din ang PDP, mga bossing. Di po ba? Kung nasa Pilipinas yan, malamang po nagsisisigaw pa din po yan ng bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Wilfredo Melegrito ng London. At least doon napapahinga ang dating Pangulo, mga kababayan. Napapahinga si PRRD. Di ba?